Eto na ang mag-partner na mas paliliwanagan tayo pagdating sa batas. Mga payo ng mga abogado, mga usaping abogado na mas malinaw na pag-uusapan para mas maintindihan natin. Kumpanyera ng Bayan, si Attorney Rina Seco at ang Panyera ng Bayan, si Attorney Cam, Cheryl Adami Molina. Dos Kumpanieras sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Bago mo kasuhan, bago ka pumirma, bago ka makipagkasundo, makinig muna sa Dos Kumpanieras. Dos Kumpanieras. Magandang gabi Pilipinas, ito pa ang programang Dos Kumpanieras. At ako pa nagsusolang panyera ng bayan, Attorney Rina Seco, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dos Kumpanieras. Huling araw sa buwan ng Pebrero, Swelday. At bukas, syempre, weekend na, bukas, at makakapahinga na kahit saglit lamang. Anyway, samahan niyo po akong 7:30 ng gabi. Maganda po ang ating talakayan. This is just a sequel of what we discussed last night and the other night. Patungkol pa din po sa mana dahil matapos nating mag-topic tungkol sa donasyon, mana, bentahan, abay sunod-sunod na po ang mga questions ng ating mga tagapakinig patungkol sa kanilang mga pera, mana, datong, lupa at kung ano-ano pa. Dos Kumpanya. Mga problemang maganda dahil wala kang ganitong problema kung wala kang mamanahin. Kung ayaw nyo pong magproblema, bigay nyo sa akin? Willing donee. Kahit ako na po ang magbayad ng buwis at mag-process ng lahat, okay lang po sa akin. Anyway, maganda po ang ating talakyan dahil ang question ay may mamanahin pa po kaming pera na bank deposit. Pero nagsara na po ang bangko. Makukuha pa po ba namin ito? At paano po namin ito makukuha? Yan po ang sasagutin natin tonight. And of course, your questions related to our topic, yan po ang sasagutin natin. Dos Kumpanieras. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi sa lahat ng mga tagapanood, tagapakinig natin mula sa iba't ibang panig ng mundo. Good morning, good afternoon, good evening, and good night. Ipadala na po ang inyong mga questions sa 0919-282-6485. Gayon din sa DZRH TV 4K live stream sa YouTube bilang comment. O kaya naman ay sa DZRH Dos Kumpanieras Facebook page bilang comment sa ating live tonight. Or sa DZRH News Facebook live tonight. O kaya naman sa DZRH News Television Facebook Live. Dos Kumpanieras. Di ba magandang problema, Gael? Ibigay nyo sa amin. Kami na ang magpo-problema para sa inyo. Ayan. Meron pa rin po tayong bonus question dahil mamimigay pa rin po tayo ng 500 pesos sa isang swerteng manonood tonight. Sa pamamagitan ng pag-participate sa ating bonus question round. Ipapadala po ang inyong mensahe bilang private message sa akin, Attorney Rina Seco na page. Yung nagtatanong, nagme-message na sa akin, sumasagot na sa ating bonus question at tinatanong pa sa atin para mag-follow. Ipadala pa yung link, nagme-message na nga po kayo, nagko-comment na kayo sa atin, tapos tatanungin nyo paano po mag-follow, paano po saan po magpa-follow, nagko-comment na nga po kayo sa page. All you need to do is click follow. Dos Kumpanieras. Magandang gabi po muna, pagpupugay sa mga tagapanood natin tonight, ang ating ever favorite, si Gael Enriquez, ang ating online PA na nag-a-assist sa ating mga tagapakinig para makuha yung bonus question. Kaya huwag nyo nang tanungin si Gael o kaya si Kenneth kung ano yung tamang sagot. Makinig dahil lahat naman po ng mga questions natin, ang sagot doon ay makukuha lamang din po sa ating talakayan. Intended po ito para mag-pay attention tayo at matuto
matuto tayo sa ating talakayan. Yun po ang kumbaga ay consolation sa akin ang natututo ang aking mga listeners sa mga tinatalakay natin gabi-gabi. Ayan. Naging teacher din po ako sa college. I taught symbolic logic. Nagturo din po ako ng public speaking. Nagturo din ako ng speech sa mga college students, no? At lagi ko pong iniisip na kapag ang estudyante pumasok sa akin, A, B, C, D lang ang alam, dapat lumagpas doon ang kanilang paalaman paglabas sa classroom. So yun din po ang gusto kong mangyari sa ating talakayan, no? Bilang yun po ang consolation sa akin. Sapat na sa akin na malaman na ang aking mga tagapakinig or ang mga tagapakinig sa DZRH ay natututo kahit papaano sa ating mga talakayan. Dos Compañeras. Ayan, so I hope you don't bother Gael or Kenneth Arevalo doon sa mga sagot dahil nasa talakayan po natin ang sagot sa ating bonus question. Magandang gabi sa iyo, sa Raida Nieves Falorina, kay Tina Poblete Salva, magandang gabi din sa iyo. Of course, Gael Enriquez, si Eva Duques na Imbag Arabii, si Sis Juno Lucina, magandang gabi sa iyo. Si Roxanne Costo, si Josephine Garimbao sa Michigan, USA, Vivian Cubero, at gayon din kay Topex Hamulin at Michi Ordeliano Hamulin dyan sa, taga 13 ka ba? 13 Martires Cavite, gayon din si Tita Ami Miraflor Garcia, Mami Belen Rivera dyan sa Santo Tomas, Batangas. Mami Belen, marami na naman bang bumibisita sa Padre Pio. Gayon din, magandang gabi sa iyo, Lizelle Miranda, Eduardo Narvaez, at maraming iba pa. Si Jam, magandang gabi po sa inyo. Gayon din, kay Sandy Navarro na bagaman at mas madalas pang magparamdam ang mga multo sa Balete Drive ay sigurado tayong nanunood sa atin ngayon. Dos Compañeras. Siyempre, magandang gabi din po kay Daddy Roel Resio. Sabi niya, magandang gabi po at sa buong team ng Dos Compañeras. I am a one-man team. One-woman team except that we have a technician, the regular technician. Ayan. Dos Compañeras. Frodo, magandang gabi sa'yo. Frodo the Chihuahua. Ang first ever dog ko ay Chihuahua. Her name was Sophie. Ayan. Anyway, maganda po ang talakayan natin. Dahil I'm sure, no, kahit paano kung makikinig po tayong mabuti, na malalaman natin kung sakasakali. Kasi may mga pagkakataon, lalo na yung mga rural bank, no? May mga pagkakataon na, ay, nakadeposit ang pera natin, tapos bigla-bigla, malalaman na lang natin, ay, bankrupt, nagsarado na, may order ang Bangko Sentral ng Pilipinas to cease from operating or from operation. So ano na nga ba ang mangyayari dito? At kung sakasakali, no, paano ba natin na makukuha ang ating pera? Lalong-lalo na, no? Ito po kasi ipadala ng isa nating listener na anonymous, ayaw ipabanggit ang kanyang pangalan, pero ito po yung sinasabi niya, Ma'am, ito po yung problema naming magkakapatid. May account po ang father namin sa bangko. Pero, yun pong bangko ay na-bankrupt at pinasara ng gobyerno noong 2011. Tapos, namatay po ang father namin ng 2018. At noon lang po namin nakita ang kanyang passbook na may laman pa pala. Makukuha pa po ba namin ang pera niya kahit nagsara na ang bangko? Dos Compañeras. Noong 2011, ang malaking bangko na nagsara ay ang Bangko Filipino. Tama po ba ako doon? Diba? Yan yung nagsara na kasi meron akong kaibigan na yung tatay niya ay judge na nag-retire. Tapos namatay yung tatay niya. Meron pang claims from the Supreme Court, from the government, no? Ay saktong-sakto, the night before ng closure, doon idiniposit yung pera ng tatay niya. So, yung pera ni Judge na mamanahin ng kaibigan ko, laking problema namin noon. Dos Compañeras. 2011 din ito nangyari, malamang sa malamang, Bangko Filipino ito. Or baka meron pa kayong ibang alam na nagsarang bangko. Ayan. Yun, so nangyari po ito dun sa Bangko Filipino. Merong
8.4 billion pesos na worth of liabilities na mas mataas kumpara sa kanilang assets, no? Pero sabi po kasi, ang sinasabi po kasi dapat yung asset para mag-sustain ang operation ng bangko at magtuloy-tuloy ito, na para hindi maipasara. Dapat yung asset ay equal kahit papaano ay yung liabilities ay yung asset ay kahit papaano ay kampantay ng kanyang liabilities o kaya ay more, no? Kapag mas malaki pa yung pagkakautang kumpara sa mga assets, ay talagang ipapasara po ito ng bangko. Dos Compañeras. Pero meron po kasing rules sa polisiya or alituntunin ng PDIC, Philippine Deposit Insurance Corporation. Ito po yung kiniklaiman natin, itong PDIC, no? Kapag meron pong nagsasara ng bangko, meron pong insurance, automatic insurance sa ating na ngayon ay 500,000 pesos na. Kung ang deposit po natin ay halagang 1 milyon sa isang account, ang makukuha lamang po natin, makiklaim natin from PDIC, ang insured is 500,000 pesos. So goodbye yung another kalahating milyon mo, or kung sumobra sa kalahating milyon ang deposit mo. Pero yung below 500,000 ay makiklaim mo pa po yun kung yun lang ang laman ng isang account mo. Dos Compañeras. So bali up to 500,000 pesos po ang insurance sa kada account. Yun. Pero hindi ibig sabihin na meron kang 50,000 sa bangko, ang makiklaim mo 500,000. Hindi po ganon. Kung magkano lang yun. Dos Compañeras. Ayun, ang sinasabi po ng PDIC, no, doon sa isang resolution noong 2017, ang sabi niya, yung meron pong guidelines in the filing of claim against the assets of a closed bank, no? Binibigyan po ng 60 araw, makinig, no? Hanggang 60 araw lamang po ang ibinibigay, no? Doon sa magkiklaim. Dalawang paraan ang magkiklaim, ano? Magkiklaim mula sa insurance, PDIC, Philippine Deposit Insurance Corporation, or magkiklaim kayo against the assets, yung natitira pang mga ari-arian ng bangkong ipinasara. So, alin dito? So, syempre, mas madali po kung itong mga kung doon sa insurance. Dos Compañeras. But syempre, ang punto doon, hanggang doon lang sa kalahating milyon. Kung lagpas doon, parang pasensya na lang tayo, sorry na lang, na ganun talaga, naluloko tayo minsan. Of course, hindi naman tayo naloko doon, pero we don't know kung anong nangyari, bakit nagka-loko-loko or na bankrupt yung bangko. Dos Compañeras. So, yung pong claims ay kailangan pong supported ng mga dokumento. Siyempre, yung patunay, yung statement of account, o kaya kung meron kayong pautang sa bangko ay, tawag doon, yung mga billing statement, promissory note, mga rediscounting agreements, at other documents. Kung para po sa mga deposits, passbook o kaya yung proof of deposits and other documents na meron kayo. Patunay na meron nga kayong account doon sa bangko na ipinasara. So, ang sinasabi po ng PDIC, kailangan po itong i-file ang inyong claim either personally or through email. No, meron pong form na provided ang PDIC para po kayo ay makapag-claim. And again, you have to do this. You have to file, no, within 60 days from the notice publication of the notice of closure, no? Ang Bangko Sentral po ay nag-i-issue nito, yung notice of closure. Dos Compañeras. Kaya sa narinig na ninyo, meron ng, sabi pa sa Bisaya, kasikas, meron ng kumakaluskos dyan, mga marites na attention, magsasara na ang ABCD Bank. So, dapat alerto po tayo because limitado lang po ang panahon na ibinibigay po sa atin. Maari pong manghingi ng extension, pero syempre, kailangan yung hingi ninyong extension, yung request ninyo for extension para ma-provide yung mga dokumento ay, no, ma-file ninyo within the 60-day period. Kapag lumagpas na, ay parang malabo, no? Parang wini-waive na din ninyo yung inyong karapatan na maka-recover doon sa inyong
dapat sana recoverable na amount mula po sa bangko na nagsara. Dos Compañeras. Kaya doon po sa question ni Anonymous na kung maaari pa ba nilang makuha, ay ang tanong, 2011 po nagsara yung bangko. 2018 namatay ang tatay nila. Between 2011 and 2018, ano po ang ginawa ng tatay ninyo? Kasi, kagaya po ng binanggit ko na, you only have 60 days para i-claim ito. Ayan. So, being that the case, ay mukhang malabo na po. Malabo pa sa, ano nga tawag doon? Malabo pa sa tinta ng pusit at pugita, no? Octopus. Dos Compañeras. Dahil pinalagpas po ninyo ang pagkakataon. Kaya again, no? Alam po natin na baka hindi po kayo hindi po natin batid, no? Na may ganito palang regulasyon. Pero di ba kapag merong issue na, baka magsasara, tayo lahat nagpapanik dahil gusto natin makuha yung pera natin kaagad, ano? In the same way, kapag may pautang tayo, kapag mukhang mawawala na ito, nagpapanik tayo, demand letter agad, or naniningil agad tayo. So, dapat ganoon din. Wag pong tutulog-tulog sa ating karapatan dahil ang mga natutulog lang, yung mga natutulog sa pansitan. Dos Compañeras. Ayan, again, no? Para po yung mga bangko na kung saan kayo merong deposit, no? Titingnan po ninyo palagi, i-monitor po ninyo dahil you only have 60 days para i-file ang inyong claim sa bangko. Ayan. Dos Compañeras. Before we pause for commercial, magandang gabi po muna, Teresa Arce. And sino pong binabati ninyo ng happy birthday? Miss Teresa Arce, wala naman. Sabi niya, babati po ako ng happy birthday. Kayo po ba may birthday? O kung kayo po ang may birthday, happy birthday po sa inyo. Pancho Sabordo Jr., magandang gabi sa iyo. At syempre, magandang gabi din sa iyo, Frodo the Chihuahua, Daddy Ruel Resio. Magandang gabi din. Nanunood po sa atin sa Rida Falerina. Nelia Likong, maayong gabi ikaninyong tanan. Magandang gabi din sa iyo, Odette Oxales. Mami Belen Rivera, sabi niya, sobrang traffic po dito sa Santo Tomas. Lalo na kapag araw ng linggo, one way po papasok sa Padre Pio Shrine. Ay totoo. Irene Almodovar, magandang gabi Ma'am Irene. Maricor Angeles, Daniel Catubel Laguno, and syempre Felix Falcotel. Magandang gabi Angelita Federico at Sanser Pertes, Alexis Tiger at Jinky Porle Andrade. Moonbeats, Maribel Miranda at magandang gabi din sa iyo, Judge, and happy belated birthday, Judge Charil Alomia Makapagal. Dos Compañeras. At magbabalik pa ang programang Dos Compañeras. Ilan po muna mga paalala sa atin pong pagbabalik. Yung pong mga questions ng ating tagapakinig may kinalaman pa din sa mana. At syempre, yung marami pang mga questions dito Yung mga ipinangalan doon sa kanyang kapwa tagapagmana, yan po sasagutin natin. Diyan lamang po kayo, meron pong bonus question. Again, kung bibili ng lupa na pansamantalang ipapangalan sa iba, anong dokumento ang kailangan para matiyak na hindi ito makakamkam ng owner on record or yung tao kung saan ipinangalan ng property? Ang sagot po niyan, babanggitan natin, tatalakay natin sa ating pagbabalik. Diyan lamang po kayo. Dos Compañeras. Nagbabalik pa ang programang Dos Compañeras. Tinatalakay po natin tinalakay na natin kung hanggang kailan natin maaring ma-recover yung pera natin o na nakadeposit sa bangko na isinara or ipinasara ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Dos Compañeras. At syempre, binanggit na natin sa PDIC, Philippine Deposit Insurance Corporation. At ito po ay meron hanggang 60 days lamang pwedeng ma-extend pero provided na iyong extension ay i-final ninyo bago mag-lapse yung 60 days. Kaya wag pong tutulog-tulog sa pansitan. Wag tutulugan ang ating karapatan. Dos Compañeras. Alam nyo po meron pong sinasabi, ignorance of the law excuses no one from compliance therewith. Kahit hindi mo alam ang batas,
Kasi obligasyon mo rin kahit papaano na yung mga basic laws, yung mga basic mong karapatan ay dapat ay alam mo. Ito rin po ang purpose kung bakit meron tayong ganitong programa sa DZRH. Dahil lagi pong lamang ang may alam. Dos Compañeras. Magandang gabi sa iyo, Herminio Villaluz. At syempre, mga nanonood sa atin sa DZRH News, especially magandang gabi po, Sol Magno, Edna de Guzman Mamayson. Sabi niya, good evening po. Marami kami natututunan sa programa niyo gabi-gabi. Nakikinig po ako. Thank you very much, Ma'am Edna de Guzman Mamayson, kay Zoraida Valerina, Jerry Sumagaysay sa Taguig City, Emma Sameliano dyan sa Antipolo, and Jason Abulencia. Magandang gabi po sa inyong lahat. Gayun din, mga nanonood sa atin sa DZRH News Television, especially si James Balawag, Raquinio, at Grace Diaz. Okay, sabi niya hindi na yata makukuha yan. O kapag ka po nag-lapse ng ganun katagal, imagine 2011, tapos 2018 namatay, tapos ngayon lang sila, nag-effort, I don't know kung ano ng efforts ang ginawa nila, pero malabo na po talaga yun kapag kaganoon. Dos Compañeras. Sabi nga ni Ma'am Nelia Licong, parang malabo pa sa Alquitran. Len Licop Bautista sa San Pablo City, Laguna, gayon din, kay Charo Abraham at Butch Gargantilia sa Barangay Castilla Palo, Leyte, si Andy Marquez nanonood sa atin gabi-gabi, at Hilaria Pagunuran nanonood sa atin at bumabati ng happy birthday sa kanyang pamangkin na si Darneth Araw Galibo. Magandang gabi po sa inyo, happy birthday. Kaya din kay Miss Marilu de Guzman, magandang gabi. Sabi ni Gael Enriquez, ako kaya sa MP2 ko nilalagay at least government guaranteed pa. Oo, tama ka. At the same time, di ba, tinaas yung kanilang di ba? Ayong dividend. Magandang gabi. Sabi ni Gael, malabo pa sa sabaw ng pusita. Totoo, yan. Kaya po hindi tayo dapat tutulog-tulog sa ating karapatan. Sana magkaroon din po ng topic about animal welfare po na mabigyan po ng parusa ang pabayang fur parents. Just a suggestion po, at marami po tayong animal lover. Sorry, out of topic po ako. Welcome po ang mga suggestions. Ginoong Frodo the Chihuahua. Dos Compañeras. Meron tayong mga previous episodes tungkol sa mga animals, no? In fact, yung mga liability ng mga owners, no? Kapag ka po halimbawa nakadisgrasya o kaya kung madisgrasya ang ating pets. Pero, no, rest assured, gagawa po tayo ng episode para sa mga pets and about animal welfare. Okay, totoo po, dapat may alam sa law, kahit basic man lang, para iwas mga manloloko. Tama yan, Daddy Ruel Resio. Ito naman po yung question ni Mami Vera. This was sent to us nung Monday pa yata po ito or Tuesday. Sabi niya, what if po nasa abroad ka at sa kapatid mo ipinangalan ng lupa? Then, gusto mo na pong ipalipat sa name mo. Papalipat ko po sa name ko, papayag kayo. Anyway, ano po ba yung document na kailangan namin? Deed of sale, o deed of assignment, o deed of donation? Paano po ang buwis na babayaran? Dos Compañeras. O yan, common ito sa mga OFWs. Gael Enriquez, sino nga pa nga ba yung mga nasa yung mga nasa Hong Kong dyan, mga kaibigan natin? Si Maria Teresa Lazaro, no? At maraming iba pa. May isa pa tayong listener na hindi ko na masyadong naririnig ngayon, nakikita ngayon na nagko-comment, but nasa Hong Kong din, at maraming mga OFWs na ganito ang sistema. Siyempre, medyo nakakaluwag-luwag, nakakaipon ng pera para naman hindi masayang ang kanilang savings, ang kanilang pinaghihirapan. Nag-i-invest sila sa mga properties. Ino-authorize nila, pinapadala dito sa Pilipinas, ang pera, ino-authorize nila ang kamag-anak, kapatid, magulang, o kaya asawa na bumili ng property, pero ipinapangalan doon sa ino-authorize nila. Lubos ang pagtitiwala, pero ang problema, minsan may mga pagkakataon po na niloloko ng kanilang pinagkakatiwalaan. Dos Compañeras.
Yung iba naman medyo swerte-swerte na wala namang ganung problema. Pag uwi nga lang, syempre, paano na ang gagawin natin? Paano ko ba maililipat sa pangalan ko yung property na binili ko na ipinangalan ko muna kay nanay at tatay? Malaking problema po ito kapag ipinangalan ka nanay at tatay at walang dokumento na nagpapakita na iyo nga yun. Bakit? Pagka ipinangalan mo ka na nanay at tatay, namatay si nanay at tatay, yung property mo kasali sa mga pagmamanahan at pagpaparte-partehan ninyong mga magkakapatid. Kahit pa ikaw ang bumili nito. Yan, malaking problema yan. Another thing, kapag kasinwa pa nga. Okay, pero no, kung ano nga ba ang basic na dapat gagawin, kapag po ganito, importante na meron tayong kumbaga, document to that effect. Kahit pa paano deed of trust, kasunduan na ipapangalan muna sa akin ang property, pero ipapangalan ko muna kay ate, kay bunso, kay nanay, kay tatay ang property, at saka ko na lang kukunin. No? Importante itong dokumento na ito, itong deed of trust or trust agreement. No? Sinasabi doon na ako ang may-ari ng property, pero si ate ang may-ari ng property, pero ina-acknowledge ko, ang property nakapangalan sa akin, pero ina-acknowledge ko, inaamin ko, pinatototohanan ko na ang may-ari talaga nito ay si ate. No? Dahil ipinagkatiwala niya ito muna sa akin with the condition na later on, ito ay ibabalik ko sa kanya at ililipat ko ang pangalan, ang registration kay ate o kay kuya na totoong nagmamay-ari ng property. Dos Compañeras. Kapag po ganito, maaari po itong magamit, no, para maibalik, no, doon sa totoong nagmamay-ari yung property. Now, may mga pagkakataon na kailangang mag-ibalik na, no? So ito naman po yung tinatawag na deed of reconveyance. Anong ibig sabihin nito? Sa deed of reconveyance, sinasabi na siya ang may-ari ng totoong nagmamay-ari ng property na nakapangalan sa akin at ibinabalik ko na sa kanya ang property na ito. Dos Compañeras. Ang tanong, sa reconveyance ba kailangan mong magbayad ng buwis? Yan, ito po, here's the catch. Ang sabi po ng Supreme Court, gayon din ng Court of Tax Appeals, batay na din sa nakasaad sa ating ang tawag doon, BIR rules or regulations at nating National Internal Revenue Code na inamyendahan naman ng train law. Sabi niya, wala naman totoong transfer of ownership since yung trustee acquired the property by virtue of a trust agreement. At yung trustee o yung pinagkakatiwalaan ay ibinalik lang sa totoong may-ari. Walang bentahang nangyari between the trustee at doon sa beneficiaryo, kung sino man ang totoong nagmamay-ari nito. Ibinalik lang ang registration or ibabalik lang ang registration sa kanya. And therefore, wala naman itong consideration, walang bentahan, walang donasyon na nangyari, kundi ibinabalik lang sa totoong may-ari ng property. And therefore, walang dapat bayaran na donor's tax, walang dapat bayaran na capital gains tax, o wala ding dapat bayaran na documentary stamp tax na 1.5%. Dos Compañeras. So yun ang magandang balita doon. Sabi, therefore, they are not liable for capital gains tax. Wala rin, kung halimbawa, korporasyon ito, yung mga creditable withholding tax. Well, since reconveyance ito, hindi na ito dapat bayaran pa ng VAT, gift tax, or documentary stamp tax. Yun po ang tatandaan natin. Kasi yung iba ay magdi-deed of assignment ako. Pag deed of assignment, ito po ay subject doon sa capital gains tax and documentary stamp tax. Yun. Dos Compañeras. Aba, ay malaki-laki din yun. Depende sa value ng property. 6% plus 1.5%. Diba? Yan. So,
I hope this is clear to you. No, kapag ka po, bibili ka ng lupa na pansamantala mong ipapangalan sa iba, yung dokumento kailangan covered ito ng dokumento para maiwas scam. Ipa-recognize nyo kaagad na kayo ang may-ari ng property at hinahawakan lamang niya ito para sa inyo, bagaman at siya ang owner on record. Nasa papel lang, no? Pero totoong may-ari kayo. No? Kailangan po ninyo ng trust agreement or deed of trust para iwas scam. Dos Compañeras. Dahil take note po, kapag ka po wala kayong dokumento at yung pinagkakatiwalaan ninyo ay kinamkam ito, ay diba, after 10 years, hindi nyo na mahahabol, magpiprescribe. And therefore, kung may agreement pa din kayo, nato, katibayan, hindi ikaw nagmamayari, hindi mo pwedeng kamkamin dahil meron kang pinirmahan, narito, nakapirma ka, ina-acknowledge mo na ako ang nagmamayari nito, at ibabalik mo rin ito sa akin. Dos Compañeras. Yun nga lang, para po sa ating kapanatagan, wag na po ninyong gawin ito. Pwede po kayong mag-issue ng special power of attorney authorizing the purchase at authorizing processing ng capital gains tax at paglilipat ng titulo not sa pangalan niya o hindi sa pangalan ng pinagkakatiwalaan ninyo, kundi sa pangalan ninyo. Diretso na sa inyo. Wag nyo nang ipangalan kung kani-kanino pa dahil dagdag gastos, dagdag problema kapag ka po ipinangalan pa ninyo ito sa iba. Dos Compañeras. Okay. Ayan. So, maraming salamat po sa pakikinig. Pagpapatuloy po natin ang ating talakayan. Ibang question naman dahil yung dalawang questions po na yon na inuna ko, I think common na nangyayari. Well, it's not very common. It's not everyday na may nagsasara ng bangko, pero marami sa atin ay hindi batid itong regulasyon na ito. Pangalawa, hindi rin po masyadong malinaw sa atin kapag ipinapangalan natin sa kani-kanino or kung kaninong tao yung property na pagmamay-ari natin. But I hope, I hope po na batid natin ito para maiwasan natin yung mga sitwasyon na yung pinaghirapan natin ay matangay ng ibang tao. Dos Compañeras. Okay, sabi ni Daddy Robel Resio, malaking pasasalamat ko po sa DZRH bukod sa pagtanggap sa aking bunso na si Jackie ay maraming education ako nan maghapon simula 2x2 hanggang 2 Compañeras pati Lunes at iba pa. Thank you very much. Sabi naman ni Frodo the Chihuahua, tama po kayo Sir Ruel. Kahit kami po mag-asawa dito sa Dubai, lagi naka-open ng DZRH sa YouTube. Thank you very much, Frodo the Chihuahua, and see you in Dubai. Dos Compañeras. Parang magkakakilala tayo kapag nagkita tayo dyan, Anyway, tuloy po ang ating talakayan dahil may question po si Glenda. Oy, Glenda Agdigos, magandang gabi sa iyo and husband Regia Agdigos. Pero hindi po niya ito question. Padala po ito the other night or kagabi, sabi ni Glenda, 5 po kaming magkakapatid. May sarili na pong bahay ang 3 kong kapatid. Na may sarili ng pamilya. Pantay rin po ba ang hatian ng mana kahit na may bahay na sarili na ang ilan sa mga kapatid ko? Dos Compañeras. Ayan, ang tanong, Glenda, yung bahay na binabanggit mo sa mga kapatid mo, yun ba ay nanggaling sa mga magulang nyo? Dahil kung hindi, kung ito ay sarili nilang pundar, yung mana ninyo ay dapat na maging pantay-pantay pa rin sa existing estate. Ibig sabihin sa mga naiwang ari-arian ng mga magulang ninyo. Pero kung halimbawa po na itong 3 bahay ng mga bahay ng 3 mong mga kapatid ay binigay o ipinaunang pamana o dinonate ng magulang ninyo sa kanila, yun po ay
kakasali sa computation sa hatian. Halimbawa, ang value ng bahay kay anak A ay 1,000,000, kay anak B 1,000,000, kay anak 3 1,000,000 pa din. 1, 2, 3 tigwa 1,000,000. May naiwan pa na halimbawa na 2,000,000 o so 2,000,000 na lang ang natitira na assets under sa estate. Makikihati pa ba yung tatlo na meron na? Syempre hindi na. Kayong dalawa na lang dahil pinapalagay or ituturing na yung unang naibigay sa anak 1, anak 2 at anak 3 ay paunang pamana sa kanila. Yon. Kung halimbawa na konti na lang ang natira, 1,000,000 na lang ang natira, no, sa estate. Nakagtig 1,000,000 na si ate, kuya, 1, 2, 3, no? Ano ang mangyayari dito? So, i-compute, may 3,000,000 na sina ate, kuya. Merong naiwan na 1,000,000. So, 4,000,000 ang total ng mga ari-arian ni nanay at tatay. Bagaman at napunta na yung tigi 1,000,000 doon sa tatlo. Ano mangyayari? Yung 4,000,000, no, halimbawa 4,000,000 ang total including all the 3 houses na tigwa 1,000,000 each, divided by 5 dahil sabi mo 5 kayong magkakapatid. So yung sobrang natanggap ng mga naunang nakatanggap na ay dapat ibalik. Kailangan bang ibalik yung bahay? Syempre hindi. Just the equivalent amount nung sobra sa kanilang natanggap. That way, pare-pareho or pantay-pantay ang share ninyo sa mana bagaman at may nauna na. Dos Compañeras. Okay, so magandang sa gabi po. Ano ito? Ahamda. Che, magandang. Baliktad kasi. Alberto Dolesin, Grace Diaz, at James Raquinho. Thank you very much for watching. And magandang umaga sa iyo. Kenneth Arevalo. Late daw. Late daw siya. Oh, late ang partner mo. Gael Enriquez. Ang mga late ay sumasayaw. Butong Castilla, magandang gabi sa iyo. Salamat po sa programa niyo. Marami kami natututunan sa batas. My pleasure po. Ngoyong Montes, watching from Bulacan, and Lynn Junio Sakman, nanunood sa atin sa Malabon. Gustong-gusto ko nagbabasa ng mga pangalan ninyo na may nakalagay kung saan kayo nanunood. Thank you very much po. No? Nakakatuwa na kayo nanunood sa atin at nalalaman ko kung nasaan kayo. Magandang gabi po sa inyo. At syempre si Aunt May. Oo, hindi ko na nga nakikita si Aunt May. Pero thank you very much for watching, and thank you, Gael, for reminding me. Dos Compañeras. Ito naman yung question. So tapos na tayo sa question ni Glenda. Before we pause for commercial, we'll answer another one. Attorney, need pa po ba ng extrajudicial settlement or EJS between siblings kahit buhay pa ang magulang na gumawa ng deed of donation? Okay. Erwin, yung EJS or settlement of estate ay iba sa donasyon. Sa EJS man, nasa donasyon hindi, bigay, no? Nabuhay pa. So hindi mo kailangang i-settle yung donated na. Ang kailangan mo lang i-process yung donor's tax at yung documentary stamp tax at i-process yung mga pagta-transfer o paglilipat ng property sa inyo. The settlement of estate happens after death. Hindi mo isi-settle yung estate before death. Parang pinapatay mo na yung magulang mo kung isi-settle mo na buhay pa sila. Diba? Dos Compañeras. Edith Lin, nanunood sa atin sa Taiwan. Magandang gabi po sa inyo. Ikapin nyo nga ako dyan sa paborito kong coffee shop dyan sa Taiwan. Dyan sa may Taipei 101. Yan, magandang gabi po sa inyo dyan sa Taiwan. Dos Compañeras. Okay, itatanong ko lang po kung paano po ang hatian ng mana na lupa na magkakaiba ang nanay. First family, 5 po ang anak. Second family, 4 po ang anak. Paano po hahatiin? Ang tanong, yun po bang nanay? Yun po bang first family? Kasal po yung tatay ninyo doon sa kanyang sa nanay nung 5, no? Pareho po bang kasal sila? Kasi posible naman ito kung nabiyudo o kaya annulled or declared void ang kanilang marriage, posibleng parehong legitimate. So ang tanong, pareho po bang legitimate? Kung parehong legitimate, dapat po pantay, no? Bagaman at magkaiba sila ng nanay. Kung halimbawa illegitimate yung
yung kung sino man doon. Yung illegitimate po, ang share ng isang illegitimate child or non-marital child, no, ibig sabihin hindi kasal ang kanilang magulang, ay kalahati, 50% na katumbas ng 50% ng share ng isang legitimate child. So kung ang isang legitimate child ay may 1 milyong piso, kalahating milyon ang mapupunta sa isang illegitimate child. Dos Compañeras. Mga taga Rosario, Cavite, magandang gabi po sa inyo. Ginoong Herminia Villaluz. At syempre, yung mga na bagong tune-in, magandang gabi po sa inyo. Itong naka-characters ang pangalan, pwede bang pakisulat ang name mo para mabanggit man lang kita paminsan-minsan? Solomon Sudiacal Jr. sa Dipolog City. At syempre, sabi niya, oy, yung late dyan, asa ng pakape? Tama nga naman. Ma'am Delia Pines, magandang gabi sa'yo. Gayun din kay Ngoyong Montes at Norman Susada sa San Luis, Aurora. Dos Compañeras. Kumusta na po ang mga pako? Ang sarap ng pako, ano? Tapos yung Spanish sardines, di ba? Napakasarap. Tapos merong salted egg. Ay, perfect na. Thank you very much. Okay, at maraming salamat din kay Manong dumating na raw ang aking pang-dinner. Thank you very much sa Kuya Ryder. Medyo na-late ang delivery ni Kuya. Dos Compañeras. Okay, magbabalik pa pang programang Dos Compañeras. Meron po ulit tayong bonus question. Kung bibili ng lupa na pansamantalang ipapangalan sa iba, anong dokumento ang kailangan para matiyak na hindi ito makakamkam ng owner on record? Ipadala lang po bilang private message sa akin, Attorney Rina, second na page, dahil hindi ko po na messenger, dahil hindi ko po na-access yung messenger ng Dos Compañeras. Pero I hope you are following Dos Compañeras. Sana po ay pina-follow ninyo ang ating page, no? Para po, mas madali yung mababalikan ng ating mga previous episodes. Dos Compañeras. At yung nagre-request pa din for me to take off my mask, pasensya na kayo, pwede po ninyo akong makita, no? Dito sa DZRH personal, pwede din po ninyo akong makita sa aking Facebook page na Attorney Rina. Wala po akong mask doon. Dos Compañeras. Ibibigay ko po muna kay Het Del Moro ang floor para sa ilang commercials. Sa atin pong pagbabalik, marami pang mga questions dahil wala pong katapusan. Ang questions tungkol sa mana. Ang daming nagmamana, nakakaingit kayo. Magbabalik pa ang programang Dos Compañeras. Ilan po muna mga paalala. Diyan lang po kayo. Dos Compañeras. RH. Dos Compañeras. Yun pong DZRH Dos Compañeras ay hindi ko alam, pero paputol-putol po yung video. Pero dito po sa DZRH News television ay wala namang problema. Hindi ko alam kung anong problema doon. But anyway, Rowena Romero sa General Trias, Cavite, magandang gabi sa iyo. Si Tessie Mamalateo Mercado, sabi niya, hello po, magtatanong po sana ako, kapag po ba nagsama ang couple bilang mag-asawa, hindi po sila kasal, paano po ang hati sa mga ari-arian nila? Ang sagot, depende po, no? Kung isa sa inyo or pareho sa inyo may sabit, ibig sabihin may hadlang para kayo ay makapagpakasal dahil kasal pa kayo sa iba, no? Kung ano lang po yung inyong aktual na perang ambag in proportion to that, kung ito ay nag-grow na, yun po ang inyong matatanggap. Pero kung kayo po ay nagsama, maaari po sana kayong magpakasal pero you opted not to, no? Yun pong lahat ng na-acquire during the period of cohabitation, kayo po ay co-owners, no? Ibig sabihin, mag-50-50 po kayo. Pagka po yung isa ay halimbawa actively participating, ang participation na ay, ang ambag niya ay ang pag-aalaga sa mga anak, no? Yun po ay deemed na ambag na din niya. Kahit hindi po siya nagtatrabaho ng yung may sweldo, no? Nagtatrabaho lang po siya sa bahay. Abay, mas mahirap po yun. Co-owners po sila. Dos Compañeras. Si Don Hiofan, magandang gabi po sa inyo. Sabi niya, nanonood sa DZRH 24/7 through YouTube. Shout out to Bong Kakiwa, listening sa DZRH Radio sa San Quintin, Pangasinan. God bless you more. Sabi niya ganon. Magandang gabi po sa inyo. Dos Compañeras. Yung magandang gabi din, nanonood sa atin sa Las Piñas, Hachi Gallardo.
kaano-ano mo si Tito Eddie Gallardo at saka si Tita, ano nga pangalan ni Tita? No? Si Tita I forgot Tita's name. Si Tito Eddie Gallardo, kaano-ano niyo po siya. At saka ito, magandang gabi, Fruwe Vita. Ano po ang magandang gawin or i-execute na document to ensure mababayad ng maayos ang bentahan ng lupa ng house and lot if it will be paid through bank financing. Pero pag kulang po ang na-approve, na-approve loan amount sa bank versus doon sa agreed selling price is i-cash out ng buyer ang kulang, then remaining sa bank through approved bank loan. Salamat po. I-execute na document para magbayad ng maayos ang benta. Actually, wala po kayong assurance na magbabayad on time, no? I mean, kung hindi makakabayad, hindi po talaga makakabayad, no? Kung wala pong pera, wala po talagang pambayad. The only thing is that dapat po lahat 'yun ay documented ninyo. Ibig sabihin may malinaw na kasunduan and duly notarized. Kung sakasakali po kung kayo maaari po kayo magpa-issue ng cheque, no? PDCs, no? O kaya maaari din po naman kayo na magpa-execute ng mortgage doon sa property, no? Deed of sale with mortgage. Paari pong mangyari ito. Dos Compañeras. That way, kung hindi po makabayad, pwede po ninyong i-foreclose, no? So, posible pong mangyari 'yon. Okay. At syempre, kung halimbawa po hindi pa rin makabayad, walang mortgage, ang maaari po ninyong gawin, dumulog po kayo sa korte para po sa recovery. Either recovery or i-rescind ninyo ang kontrata for non-payment of the agreed price. Ayan, eto may question po dito. 4 po kaming magkakapatid. Meron pong naiwan na lupa ang tatay namin. Wala po itong titulo, tax declaration lang. May sukat po na 55,000 square meters more or less, agricultural land. Hindi pa po namin napaghahatian pero binenta na po ng aming kapatid ang isang parte ng lupa na may sukat na 1,000 square meters na wala kaming pirma. Nakapagpagawa po siya ng deed of sale sa attorney niya. Ang tanong ko po, valid po ba magbenta ang aming kapatid na hindi siya nagpapaalam sa amin? Pwede po ba namin kasuhan ng attorney na gumawa ng deed of sale at pinayagan niya na wala kaming pirma dito? Dos Compañeras. Wala pong nagbabawal, no, sa isang co-owner na ibenta ang kanyang share. The only thing is that, no, yun pong buyer ay humahalili sa kanyang karapatan na makiparte doon sa inyong pagpapartehan. Pero hindi po siya total, hindi naman po kasi affected yung inyong hindi po affected yung inyong share. Bakit? Ay kasi 55,000 square meters. Ibig sabihin 1.1 hectares kayo. So yung 1,000 lang yun ang nabawas. So, ibig sabihin 1 hectare ang mapupunta dun sa kapatid niyo nagbenta bilang na wala na yung 1,000 square meters sa kanya. Dos Compañeras. Ang dami pa pong mga questions pero again, hindi ko na po kinayang sagutin dahil wala na po tayong oras. Pero Rodney UC, Tessie, Mamalate, Mercado, Rowena Romero at maraming iba pa, Daddy Ruel Resio, maraming salamat po. At yung mga iba pang mga questions dyan, pasensya na, hindi ko na ubos ulit. Bibigay pa rin po tayo ng oras para sa inyong mga questions. Dos Compañeras. Ang tanong sa ating bonus question, kung bibili ng lupa na pansamantalang ipapangalan sa iba, anong dokumento ang kailangan para matiyak na hindi ito makakamkam ng owner on record? Ang sagot, deed of trust or trust agreement. Yan po ang tamang sagot para ma-safeguard po ninyo ang inyong karapatan sa inyong property. Dos Compañeras. At ang winner po natin tonight, ay malapit na ako mamigay ng premyo. Ang winner po natin tonight, ang sagot po niya, deed of trust. Congratulations sa iyo. Ay, bakit hindi ko makita yung pangalan mo? Congratulations sa iyo. Ito, babalik ko ulit kasi hindi ko nakita yung pangalan. Natabunan ng ibang dumating natabunan ng ibang dumating na nagpadala ng message. Congratulations sa iyo, Cristeta Guerrero.
Ang sabi niya, trust agreement. Thank you very much for watching at ipadala lamang po sa akin ang inyong Gcash number at ipapadala ko po ito pinaka-late na po yung Saturday night. Dos Compañeras. Unless of course magka-problema po si Metro Bank. Nakasama po ninyo tonight, nagsisolang panyera ng bayan, Attorney Rina Seco. Antabayanan po ang susunod na programa, ang programang Lunas at Lunas Extension para sa mga mahalagang impormasyon tungkol sa ating kalusugan at syempre pag-prevent ng karamdaman. Nakasama ko po sa kabilang side si Het Dalmora. Ako po Attorney Rina Seco, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Magandang gabi everyone. Enjoy your sweldo today. Dos Compañeras.